What's up, Mami? And me! Ngayong araw, samahan nyo kami ni Bella sa aming A Day in My Life dito sa probinsya. Sa mga oras na to ay papasok na nga kami sa school. Gustong-gustong suotin ni Bella tong dress na to. Nag-aala princess daw kasi siya. Fast forward, nakarating na kami sa school. Tuwing papasok kami ni Bella, pinapabitbit ko parati sa kanya yung bag niya. Papel, pencil, crayons lang naman ng laman ng bag niya. Kayang-kaya niyang dalhin. Kung mabigat naman, hindi ko naman ipapadala sa kanya. Pagka uwi namin sa bahay, nagbihis na siya, tapos tinanggal niya yung tali niya sa buhok. Ito yung kinalabasan ng tinirintas ko kanina. Gandang-ganda nga ako sa kinalabasan ng tirintas. Bagay na bagay to kay Bella. Gustong-gusto niya rin yung ganitong aura. Binabad ko muna sa tubig yung manok para lumambot. Dahil magluluto na ako ng pananghalian namin. Tinanong ko muna si Bella kung anong gusto niyang luto sa manok. Adobo daw yung gusto niyang luto, kaya yun ang lulutuin natin. Naglagay ako ng magic sarap, paminta, konting asukal, suka. Nilagyan ko na din ng isang basong tubig. Tapos minekos-mekos ko na to. Ito na nga yung pananghalian namin. Binibiro ko nga yung anak ko na pango. Ito yun. Pango. Pango. Magla-live selling sana ako ngayon, kaso umupo siya rito, siya na lang daw. Ito nga si Bella, gusto rin daw niya mag-live selling kagaya ko. Nakikita niya kasi kung ano yung ginagawa ko, gusto rin niyang gawin. Ito nga ang mga laruan ni Bella, pinupunasan ko isa-isa. Napakadumi na kasi. Araw-araw pa man din siya naglalaro nito. Napansin kong marumi na, kaya pinunasan ko. Nagsayang nga ako dahil wala kaming natirang kanin kagabi. Dahil papasok nga yung anak ko sa school, gusto ko busog siya bago siya pumasok. Tuwing umaga ay ugalian natin na magkape. Kaya naman naginit ako ng tubig. Pagkakulo, sinalin ko na to sa thermos. Habang hinihintay niya yung sinaing, pinagatas ko muna si Bella. Kaya tinimplahan ko siya. Pagkatapos ko siya timplahan, nagtimpla din ako ng kape ko. Kapag ganito nga na may pasok, kabilis ng oras. Halos wala na akong nagagawa pag ganitong nagmamadali na kami. Yung trabaho ko, pagbalik ko na lang pagkagaling sa school. Pagkatapos ko magkape, nilagay ko na sa lagayan yung mga kaldero na hinugasan ko kagabi para mabawasan na yung trabaho ko pagbalik ko galing school. Hinugasan ko na rin yung pinagkapehan namin habang hinihintay ko si Bella matapos maligo. Pagkatapos kinuha ko na yung tuwalya at kinuha ko siya sa banyo. Bago ko ipasuot yung uniform niya, pinaplansya ko muna. Kusot-kusot kasi. Habang pinaplansya ko to, naalala ko nung kabataan ko. Ganito rin kasi yung uniform ko noon. Nagkaanak na ako, ganito pa rin yung uniform dito sa amin. Pagkatapos ko nga magplansya, sinuot na niya. Nag-aala princess na naman siya. Pagkatapos ko nga siya bihisan, sinuklayan ko naman siya ng buhok. Nakasampay na yung tuwalya sa balikat ko dahil maliligo na rin ako. Pagkatapos niya magsuklay, pinasuot ko na nga yung sandal para hindi madumihan yung paa niya. Sa mga oras na to, pumasok na kami sa school. Hindi ko na na-videohan, pasensya na kayo mga kamami and me. Pagdating namin sa school, wala palang pasok, kaya umuwi rin kami ng bahay. Wala na kami ibang pinuntahan, kaya umuwi na lang kami. Mas magandang mag-stay na lang sa loob ng bahay. Binihisan ko na siya pagka uwi namin. Bye-bye!